Ngayon pa lang mga bossing, ngayon pa lang ay makikita natin na unti-unting inaani ng mga putang inang mga kalaban ng mga Duterte ang sumpa ng pagkamatay ng kanilang mga karera sa politika. Diba, sinabi ko naman sa inyo, ako ang kauna-unahan nagsabi nito. Na si Inday Sara, pagbalik galing Hague, ay in-embrace na niya yung I will be president someday. At nangolekta na yan ng mga ulo. Pinugutan niya na lahat ng ulo nung mga kalaban. Nagpunta ng 3rd District ng Maynila, pinagmumura si Chua. Nagpunta ng 6th District ng Maynila, pinalabas yung dila. Nagpunta ng Batangas, siningil sa utang. Oh, itong mga kupal na mga mambabatas na ito, mga bossing, ay napakarami palang mga baho. Kaya sabi ni Inday Sara, putsang ngayon pa lang magsisingilan na tayo. Gusto nyong maglaro sa imburnal. Ngayon pa lang maglaro na tayo. Ayaw na nila. Nakita nyo ba yung proklamasyon ni Chua diyan sa Maynila na sinisigawan siya ng mga taga Maynila na umuwi ka na? Nakita nyo yung mukha ni Chua ngayon? Putang ina, mga bossing, hindi na maipinta. Pangit na nga, mas lalo pang pumangit. Oo, kasi alam niya na siya ang isa sa mga magiging counsel, magiging prosecutor diyan sa impeachment trial kay Inday Sara. For the longest time, mga bossing, inorchestrate nila yan. Nanggaling sa gobyerno, nagbigay yung gobyerno ng pera sa Vice President, ginastos ng Vice President, sinukol ng mga putang inang kasapakat sa Kongreso. Tapos nag-hearing at pinalabas na magnanakaw ang mga Duterte. Kung hindi mo gawin silang mga drug lord, gawin mo silang mga magnanakaw. Oh, sabi nga natin kaisa-isang pwede mong, mga bagay na hindi mo pwedeng idikit sa mga Duterte. Alam mo kung ano yung unang-una? Corruption. Pangalawa, droga. Yaan, patawagin mo na silang mga babaero, maraming mga anak, maraming mga asawa, hindi nga kayang panindigan ng mga responsibilidad sa mga anak. Tatakbo pa sa gobyerno, may mga ganon. Lahat yan okay lang. Pero yung bintang nyo sa kanila, yung droga, ibintang nyo sa kanila yung corruption. Alam nyo ba na ang Davao City ang kaisa-isang siyudad sa Pilipinas na walang utang? Puros progreso, pag-unlad, infrastruktura, walang utang. Utangin lang yan. Napakagaganda ng mga kalsada, ang mga kable. Saan ka makakita? Dito lang sa Pilipinas, sa Davao City, bukod sa mga properties ng Kingdom of Jesus Christ, yung downtown, isang kalsada dyan sa downtown Davao, wala nang kable sa ibabaw. Pwede ka nang magpalipad ng saranggola. Hindi nasasabit sa mga salasalawat na mga kable. Oh, yung iyong palili pa rin saranggola dyan, nasa ilalim na. Sila lang ang may pinakamagandang 911. At napakarami pang iba. Sila ang may pinakamurang prutas sa buong Pilipinas. Safe na po dyan. O, suma total, mga bossing, hindi mo pwedeng ganyan-ganyanin ng mga Duterte na mga magnanakaw, drug lord. Katulad dito ni Trillanes, parang buang. Tinan mo, si Trillanes dyan sa may Caloocan, anak ng tinapay yan. Utangin na, sa susunod barangay chairman na ng tatakbuhan yan. Baka wala pang bumoto dyan. O hindi ba ganyan ang ginawa? Kaya si Chua nung nakaraan, alam niya mapapahamak siya. Alam nila, gawa-gawa lang nila Etong mga binibintang nila kay Inday Sara putya, akala siguro nila the Dutertes will fold. Akala siguro nila kapag pinadala mo si Pangulong Duterte sa ibang bansa, ipinatapon mo doon, akala nila matatakot mo sila. Katulad din ng mga vloggers na mga Duterte na akala mo pag pinatawag mo
dinimanda mo, sinubina mo, akala mo tatahimik. Hindi, lalo kaming mag-iingay. Hindi, lahat ng ginawa nila supot. Lahat ng ginawa nilang panggigipit sa mga Duterte, supot. Inunahan nila sa Kingdom of Jesus Christ. Ang prangkisa ng SMNI, kinansela nila. Indefinite suspension. Yung mga assets finreeze. Ikinulong sa regular na kulungan si Pastor Kibuloy kahit na wala naman. Wala pa namang, hindi pa naman convicted. Napakarami pa. Winarak ang simbahan. Pinasok ang mga kanyang mga lugar, dasalan. May namatay pang 3. May namatay pa, mga bossing. Binalahura, binaboy ng gobyerno si Pastor Kibuloy. Hindi yan sumuko. Hindi nagpatalo. Bagkus, lumalaban pa rin hanggang ngayon ang mga nagmamahal sa bayan. Kahit na anong pilit mong busalan, kahit na anong kontrol ang gawin mo, anong magic ang gawin mo, hanggat hindi mo lalagyan ng mga balayan sa ulo, hindi tayo hihinto. Hindi kami hihinto. Hindi tayo matatakot. Bakit? Alam natin na nasa kabutihan tayo. Alam natin lahat na nandito tayo sa tama. If God is with us, who will be against us? Kung nandito tayo sa tama, sinong mali? So ayan na mga bossing, ang bilis ng power shift nung nakaraan. Nagkaroon po ng victory party. Yung alyansa ng malalansa. Anong nangyari? Putsang ina, yung pinaglihi sa Manika, yun lang ang umattend. So it is a clear indication na abandon ship na lahat ng mga nakadikit dito sa administrasyon na may cancer. At bali-balitang dalawa sa alyansa ng malalansa ang lumapit na po kay Inday Sara at nagpapaliwanag na as early as now kung anong posisyon nila sa impeachment. Napakagaling ni VP Sara. Habang tinatagpas niya yung mga ulo ng mga kumukupal sa kanya, parang sinasabi niya sa mga ito na 2028 is just around the corner. 2028 is very near. I will be president someday. Humanda kayo. Inday Sara is not like PRRD. Si Inday Sara ay mas malupit, mas matindi kay Duterteng Senior. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte mabait pa yan sa mga tumutulog sa kanya. Ang balita ko si Inday Sara nagtatanim daw ng galit yan. Kaya alam nyo na ang gagawin nyo. So nakita nyo as early as now, lahat nawawala na. Lahat naglalaho na, kinakabahan na. Pagkatapos nitong walang kwentang victory party ng mga bangag, anong nangyari? Yun, umiyak na. Yung kanyang political, yung kanilang campaign manager. At nagsisisihan ng mga tarantado as early as now. Hindi pa man umuupo yung mga kandidato, may 1 buwan pa mga boss. May 1 buwan pa hindi pa umuupo yung mga kandidato. Nagsisisihan na sila. Nilalaglag na ni Toby Chanco, si Romualdez at ang mga kongresista na kasama niya. Ano ang sinasabi ni Toby Chanco? Na totoo na nagkabayaran. Totoo na nagkaroon ng bribery. At totoo na nagkaroon ng pilitan para lang matuloy ang impeachment ni VP Sara. Dahilan kung bakit nalaglag na talo lahat ng mga manok, yung mga manok na bugok ng administrasyon sa pagkasenador.
Oh, hindi ba? Ganyan kabilis, mga bossing, ang shift ng power. Unti-unti, lahat sila dumidikit na sa pinakamalakas. Ganyan po, mga bossing, ang sistema dito sa atin. O pagkatapos nung pag-iyak ni Toby Chanko, anong nangyari? Yung mga vlogger ni Tambaluslos, panay na ang atake kay Toby Chanko. Aantayin ko na lang ang susunod na aatakihin ng mga patay gutom na yan. O si Bongbong Marcos na. Bakit? Wala na, tuluyan na silang inilaglag ni Bongbong. Nagpa-interview kanina. Anak ng tinapay, nagpa-interview na kanina at gusto nang makipagbati kay EVP Sara. Oh, tangina nyo. Ang yayabang nyo. Wala naman pala kayong mga PC. Maiikli naman pala ang mga PC ninyo. Yan ang malaking pagkakamali nyo. Na yung pinakapopular, yung pinaka nagtrabaho na presidente sa Pilipinas ay siniraan nyo. Yan, diyan mangangamatay ang lahat ng mga pangarap nyo sa buhay. Oh, yan mga bossing ang mga nangyayari dito sa ating bayang Pilipinas ngayon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming